Ako ang naghahatid ng pagkain kay nanay sa umagahan, tanghalian at hapunan. Ako ang nagpapanhik sa kanya ng tubig. Si tatay naman ang nagpapaligo at nagbibihis sa kanya. Maraming iba kay nanay na hindi ko nakikita sa nanay ni Yeye, Lilet at Bimbo. Ibang-iba kasi si nanay sa kanilang mga nanay. Isang umagahan, nag-iisang doktor si nanay. "Ikaw ba ang hinihintay kong pasyente ngayon?" ang sabi niya sa akin. "Halika, hindi naman tumasakit, sandali lamang ito para gumaling ka kaagad. Alam mo bang marami na akong napagaling na bata? Isa akong mahusay na doktor sa buong mundo. Lahat ng sakit ay kaya kang alisin sa katawan ng bata. Natutuwa nga ako kapag gumagaling ang mga batang ginagamot ko. Alam mo bang may ibibigay ako sa iyo pag ininom mo ang gamot na ito?" Ang sunod-sunod niyang sabi sa akin. Para talagang nag-iisang totoong doktor si nanay noon sa kanyang pagsasalita. Kayang-kaya niya ang kilos at pagsasalita ng isang doktor para sa mga bata. Talagang parang nakasuot siya ng puting-puting damit at para rin may hawak siyang gamot. Paano nagagawa ni nanay na maging isang doktor? Isang tanghalian, naging isang guro si nanay. "O ba't ngayon ka lang? Alam mo bang kanina pa nagsimula ang ating klase? Umupo ka na." Ang parang galit niyang sabi sa akin. Itutuloy ko ang sinasabi sa klase. "Alam ba ninyong maraming dayuhan ang sumakop sa ating bansa? Una na ang Kastila, sumunod naman ang Amerikano at mga Hapon. Patuloy na nakipaglaban ng mga Pilipino kaya ngayon ay malaya na tayo. Ibinuwis nila ang kanilang buhay upang makamit ang pinakaaasam na kalayaan. Dapat natin silang tularan. Kailangan ng bansa ang magigiting at makabayang Pilipino." Ang sunod-sunod niyang sabi sa akin. Para talagang isang guro si nanay. Kayang-kaya niya ang kilos at pagsasalita ng isang guro. Talagang parang isa akong mag-aaral na nakikinig sa isang guro. Parang may hawak siyang chalk na nagsusulat pa siya sa pisara. Tapos buburahin niya pa ang kanya isinulat. Paanong nagagawa ni nanay ang maging isang guro? Sa araw-araw ay parang iba-ibang tao ang aking nakakausap sa itaas ng bahay sa tuwing hahatiran ko ng pagkain at tubig si nanay. Dahil kayang-kaya niyang gawin at gayahin ang lahat. Kahit ano ay kaya niyang maging. Minsan, isa siyang tsuper, konduktor, labandera, magtataho, o di kaya kung ano-ano pa. Minsan naman, naging isang pulis, prinsipal, abogado, inhenyero, turista, o di kaya sikat na artista sa isang pelikula, at minsan pa nga'y presidente ng Pilipinas. Pero sa araw-araw ng aking paghatid ng pagkain at tubig kay nanay, parang hindi ko na siya nakikilala. Parang ako lang ang kanyang pasyente na dapat gamutin. Mag-aaral na dapat turuan, usuking dapat pagbilhan. Di talaga ako nakikilala ni nanay. Isang umaga, naabutan kong umiyak si tatay habang binibihisan niya si nanay. Noon ko lamang talagang nakitang umiyak si tatay. Ang bili niya sa akin ay alagaan kong mabuti ang nanay. Paghahayaang magutom at magluto na ako. Ipagpanhik ko raw ito ng pagkain dahil babiyahe ulit siya dahil sayang nga ang kita. Ang bilin niya pa ay lagi ko raw kakausapin si inay at kwentuhan ng kung ano-ano. Gayun din ay wag hahayaang nakakabit ang hagdan dahil makababa ulit si nanay. Ayon ang mga bilin sa akin ni tatay. Dahil alam niya, gagaling din si nanay at babalik din sa dating kanyang pag-iisip. Di pa rin ako nawawalan ng pag-asa. At noong mga oras na yon, parang lantang gulay si nanay. Parang wala siyang kalakas-lakas, nakatitig, pero parang wala namang tinititigan. Parang hindi niya kami nakikilala ni tatay. Isang hapon, pumunta sa aming bahay si Yeye, Lilet at Bimbo. Hindi ko alam na pupunta sila sa aming bahay. Gusto nilang pumanik sa aming bahay, pero wala ang hagdan. "Nasaan ang hagdan nyo?" ang tanong ni Bimbo. "Paano kami makakapanhik?" ang tanong naman ni Lilet. Pero nakita ni Yeye sa isang tabi ang aming hagdan. Yun pala eh, tinulungan nila akong ikabit ang aming hagdan. Tapos, nagsipanhik na sila sa aming bahay. Nakita nila si nanay sa isang madilim na sulok. Tinitigan nila si nanay ng matagal. Alam kong kakaiba si nanay sa kanilang mga nanay. Tinitigan nila si nanay ng matagal.
Alam kong kakaiba si nanay sa kanilang mga nanay. Buti naman at dumating na kayo, kanina ko pa kayo hinihintay. Ang biglang sabi sa amin ni nanay. Biglang nagkaroon ng lakas si nanay. Di na siya parang isang lang tanggulay tulad kahapon. Magsiupo na kayo. Ngayon, sisimulan ko na ang aking kwento. Ang kwento ko ay tungkol sa isang haring sakim. Lahat ng makita niyang balabal na may magandang kulay ay kanyang kinukuha. Lalo na ang mga balabal na kulay pula, kahel, dilaw, berde, asul at lila. Wala siyang patawad. Lahat ng makukulay na balabal sa buong kaharian ay nasa kanya na. Ang kwento ni nanay. Namangha ako sa husay magkwento ni nanay. Parang totoong-totoong kanyang kwento. Saan niya kaya nakuha ang kwento tungkol sa bahaghari? Isang gabing napakalakas ng ulan, nagsipunta ang maraming tao sa palasyo upang hingi ng kanilang balabal sa sakim na hari. Mahal na hari, kailangan namin ng mga balabal, kami nilalamig na. Sige na po, mahal na hari, amin din pong isasauli pagkatapos ng malakas na ulan. Mahal na hari, nilalamig na po ang aking sanggol. Kailangan po niya ng mainit na balabal, pakiusap ng isang ina. Ngunit ang sagot ng hari ay hindi maaari. At alam ba ninyo ang nangyari? Ang tanong niya sa amin, ang tanong ni nanay. Alam kong tulad ko, sabik na rin sina Yeye, Lilet at Bimbo sa sunod-sunod na kwento ni nanay. Nagalit ang Diyos. Ang Diyos ng mga kulay sa sakim na hari. Kaya humugot siya ng malakas na hangin at biglang napasa kamay niya ang mga balabal na may magagandang kulay. At saka inihagis niya ang mga ito sa kalangitan. Nagpatuloy ang malakas na ulan hanggang sa tumaas ng tumaas ang tubig. Matatalimang kulog at hidlat. Lahat ay nakaligtas, maliban sa sakim na hari. Kinabukasan, namangha ang mga taong nakaligtas dahil nakita nila sa kalangitan ang kanilang makukulay na balabal. Isang pakarbang tulay na maaring daanan. Nagsimula silang magdasal upang magpasalamat. Tinawag nila itong bahaghari. Mula noon, lalo pang naging masipag ang mga tao sa paghabi ng kanilang makukulay na balabal. Ang pagtatapos ni nanay. Nagpalakpakan ng malakas sina Yeye, Lilet at Bimbo. Pati ako pumalakpak na rin. Noon nang kasi kami nakarinig ng ganong kagandang kwento. Kayang-kaya niyang mag-iba-iba ng boses. Tama ko, ibang-iba nga ang aking nanay sa kanilang mga nanay. Pag nauubusan kami ng laro, ay pupunta lamang kami sa bahay at nakikinig sa mga kwento ni nanay. Buti na lang at hindi siya nauubusan ng magagandang kwento. Pero sa araw-araw, napapansin ni tatay na lalo lamang lumalala si nanay. Pag dumarating si tatay, nawawala ang magaling na doktor, guro, tindera at tagapagkwento na aking nakikita at nakakasama sa araw-araw. Nagiging parang lantang gulay uli si nanay. Sa mga nagdaang araw, naging abala naman si nanay sa pagpupunit-punit ng mga papel. Minsan naman, napakaraming numero ang kanyang isinusulat sa isang kapirasong papel. Patong-patong na ang mga numero. Tapos, isa-isa niyang ididikit ang mga ito sa dingding ng aming bahay. Isang hapunan, nang dalhan ko si nanay ng pagkain, nilapitan niya ako at tinitigan ng matagal. Ikaw ba si Nene, ang aking anak? Ang tanong niya sa akin. Noon ko lang unang narinig kay nanay na binigkas niya sa aking pangalan. Kilala ako ni nanay. Ikaw nga ba si Nene, ang kaisa-isa kong anak? Ang muli niyang tanong sa akin. Oo, Nay. Ako si Nene, ang sagot ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Di na siya isang doktor, guro o tindera. Hindi na rin isang pasyenteng kailangan niyang gamutin. O ang mag-aaral na dapat turuan o ang suking dapat pagbilhan. Kundi siya ang aking nanay at ako ang kanyang anak. Nakilala na ako ni nanay. Nakikilala na ako ni nanay. Sa mga oras na yon, naalala ko ang pagtanaw namin ni Yeye, Lilet at Bimbo sa makulay na baghari sa ibayo. Tama nga sila. Pwede ngang lakaran ng mga kulay ng bahaghari
Salamat sa hagdan ng aming bahay dahil nakakapunta at nakakapaglakad ako sa makulay na mundong ginagalawan ni Nanay. Sa makulay na mundong nilikha niya para lang sa amin, isang mundong tunay na ligtas at payapa. Salamat sa hagdan ng bahaghari.